334. Dahil siguro dun po, 374 po. Dahil po siguro dun sa ginawa po namin child mapping sa pamumuno po ng ating school. At maraming salamat din po sa suporta ng SPTA at sa mga teacher po na pumunta sa bawat bahay upang para alamin yung mga edad po ng bata. Katulad na lang ng iba na hindi po nai-enroll yung bata, so siguro napakiusapan po ng mga SPTA or advice ng mga teacher na i-enroll po yung bata. Kasi sayang naman po yung araw na lilipas sa mga bata kung di natin tutulungan mga pag-aaral po. Ayun na lang kasi magbibigay natin pamana sa ating mga anak. And BMI, narito po ang School Feeding Coordinator, Mr. Kenny Flores. Palakpakan po natin. Okay, good afternoon po sa inyo lahat, mga parents. Nandito po ako para magbigay po ng update natin regarding po sa feeding program po natin last school year 2022-2023. Last year po, meron po tayong enrollees na 336 students. Sa 336 students po na yon, 15 po sa kanila ang napasama po sa ating feeding program. 15 beneficiaries po, 4 po ang severely wasted and 11 po ang wasted. For 68 days po na feeding program, 5 lang po ang nag-improve sa kanila, then still po yung 10 na iwan. Kunin ko na rin po itong opportunity na to para i-inform ko po kayong lahat na starting po sa Monday, mag-i-start na rin po akong mag-gather ng BMI nila, meaning po, matitimbang na po ako sa kanila para malaman po ulit kung sino po yung pwedeng mapasama po sa panibagong feeding program po natin. Sa pangunguna po yun ng ating mayor na si Mayor Wes Gatchalian. Yun lang po. Maraming salamat po. At saka thank you rin po pala sa support po natin principal at saka SPTA President po na si Ma'am Hati. Thank you po. And KS2 focal person, Ma'am Joy De La Rosa. Palakpakan po natin. Bibilisan ko na lang po kasi gutom na sila, diba? Ayan, so magbibigay lang po ako ng update sa reading natin. So nandito ang mga parents ng Tarabasa. Ayan, ilang Saturday pa ba kayo, Mami? Dami pa. 10 pa? 12. Kaya niyo yan. Ayan. Meron pa silang 10 Saturday 12. Para sa Tarabasa. So, ang mga 12 daw. 12 pa. 12. Hindi yata bilang yung mga holiday. Ayan, so bukod po sa mga learning camp na ginawa nung bakasyon, Tarabasa, National Learning Camp, and Valenzuela Learning Camp, ngayon pong pasukan na ay tuloy pa rin po ang ating SLCRP. Ito po yung School Learning Continuity and Recovery Plan. Dahil nga po doon sa nangyari sa atin nung pandemic na medyo nagkaroon po tayo ng learning losses. So, hinahabol pa din po natin siya ngayon. So, katulong po ang ating reading coordinator in English at Filipino, si Ma'am Stella at si Ma'am Virgie. Meron pong i-implement na programa dito sa atin sa SLCRP. Asan lang yung Ayan po. Sa KS1 po, ayan. So, sa KS1, meron po tayong tinatawag na 8-week literacy catch-up program. Under po ito ng 4Ps at care naman po sa KS2. So, saan po kami magbabase kung sino-sino po yung mga bata na mag-undergo sa SLCRP? So, ang grades 1 to 3, na ngayon ay grades 2, 3, and 4 po, grades 1 to 3 na Carla po ang aming basis. Kung sino po yung mga bata na pasok po sa level na yon, sila lang po ang mag-undergo sa SLCRP. Ulitin ko po, hindi po favorite ni teacher, kaya po nandito. Meron pong basehan ang mga activities na ginagawa po dito. Ulitin ko po, grades 2, 3, and 4. Ang basis po nun ay grades 1 to 3 na Carla po nila. Result po ng Carla. And then sa grades 4 to 6 sa KS2 naman po,
Bali, sila po yung ang basis naman po namin doon ay nung sila ay grade 3, grade 4, grade 5 na kinandak po yung PhilErie. Sila po yung mga batang mag-undergo. So, i-update na lang po ng mga advisor kung sino po yung mga batang mag-undergo ng SLCRP program po natin sa meeting po per classroom. Yan lang po. Sa numeracy naman po si Ma'am Joy. Po sa math, sa numeracy ay bridging the math gap. So, para po sa KS1, every child counts ang program, and para naman po sa KS2, yung grades 4 to 6 ay ENCROMA o yung Enhanced Program in Mathematics. Bali, nagkaroon po kasi sila ng assessment before. Yung grades 1 to 3, ang tawag po sa kanila ay numeracy assessment o yung ANA. Sa 4, 5, 6 naman po ay TOEFAS. So, yun po yung pagbabasihan namin para malaman po kung sino po yung masasama doon po sa ating SLCRP para po sa numeracy. Okay po. Thank you po. Salamat po, Ma'am Jen and Ma'am Joy. Ngayon naman po, para po sa SPTA updates at konting mensahe na rin po, narito po ang Pangulo ng SPTA, walang iba kundi si Ginang Felicitas Marie Bartolome. Palakpakan po natin. Ito, hindi na daw papahabain, pero ako papahabain ko talaga. Good afternoon sa inyo lahat. Alam ko, gutom na ho tayo, no? Yung sa updates po ng SPTA, ang latest po na naging project natin, yung sa Valenzuela Greenkeepers, nagtanim po kami ng mga puno dyan sa mga bakanteng lote ng school. Tapos po yung ating Brigada Eskwela. Salamat ho dun sa mga magulang na nag-donate. Salamat sa mga magulang na naglinis at nakiisa para dun sa ating Brigada Eskwela. Ngayon po, nag-start na po ang classes natin. Magkakaroon po ng eleksyon para sa HRPTA ngayong September. Kaya lang po, hindi ko pa alam kay Ma'am Ems kung kailan po yung eksaktong date, kung kailan tayo magkaka-eleksyon. Ngayon po, sana yung mga mapipili nating mga officers, yung mga magiging active po para makatulong sa mga project ng SPTA at ng HRPTA. At saka, yun lang po, maraming salamat po. Lahat po nung nag-participate sa Brigada Eskwela at sa mga nag-donate dito sa school. Ngayon, kung may mga gusto pa po mag-donate, open pa rin naman po para sa brigada naman. Yun po. At saka, yun lang po sa ngayon at mag-update po tayo after natin mag-eleksyon ulit. Sana ho lahat mag-participate para dun sa eleksyon. Maraming salamat po ulit at magandang hapon po. Salamat po. At happy birthday din po, Ma'am Happy. Ayan po. So ngayon po, sa mga oras po na ito ay meron po tayong open forum. Meron po ba kayong mga katanungan or suggestions na nais pong i-open ngayon po? Opo, yun na lang po. No? So kung meron po kayong mga suggestions saka comments, paki-message na lang po yung mga advisors natin. Yun lang po. So bilang pangwakas po, narito po ulit ang ating Master Teacher 2 para po sa kanyang closing remarks. Palakpakan po natin, Ma'am Niviena L. Doncillo. Okay, magandang tanghali po muli. Okay, isa lang po sasabihin ko. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako dahil binigyan niyo po ng oras ang patawag ng mga guro sa inyo upang maihayag namin lahat ng meron sa ating paaralan. Nawa, asahan po namin na hindi lang po ito ang simula, bagkos ito po ay magpapatuloy sa mga bagay na papatawag po namin ay lagi niyo po kaming bigyan ng oras. Maraming salamat po. Kung may concern po kayo, andyan po yung mga advisors. Pwede niyo po silang kontakin o gaya ng sinabi ko kanina, pwede niyo po silang kausapin sa kanilang convenient time. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating pagpupulong. Nawa pagpalain po tayong lahat ng ating poong may kapal. Maraming salamat po.
Salamat po at dyan po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Ayan, so wag po kayo madadala. Happy lunch po sa ating lahat. Thank you po. Thank you. Bye!